Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Long time no see. Ngayon nga mga tol ay sa ating pagbabalik ay pag-uusapan po natin ngayon itong bagay na kumakalat po kailan lang sa mga balita kung saan ito pong nakulong na banyaga na kung saan kung matatandaan po natin ito po ay nambastos ng maraming mga kababayan po natin, ginawang content etc. Search na lang po ninyo kung ano po yung ginawa nito ni Vitaly, no? Isang Russian vlogger na kung saan ay nakulong po kamakailan. Pero ngayon nga po, kumakalat po yung usapin na habang ito po ay nakakulong, nakagamit po ito ng Yoshi at cellphone, no? Lahat po yan titignan po natin dito sa balita na to kung gaano po katotoo yan at ano ba yung kahalagahan na ito po yung nabibigyan ng pansin ito pong mga ganitong issue po, lalo na po pagdating sa paggagawad ng hustisya batas sa ating bansa. Umpisahan na po natin ito, pero kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. At syempre, para makasali ka rin sa ating libreng raffle dyan every month, every time na madadagdagan po tayo ng 100 subscribers lang, no? Pipili po tayo dyan sa mga subscriber natin na nagko-comment na kanilang pangalan dyan sa comment section na may puso, ha? At yun po ililista natin, isa po dyan ang mananalo ng 100 pesos every month. So yun na nga, umpisahan na natin to, let's go. So, ayun nga mga tol, no? Wala na pong pero, panoodin po muna natin itong balita na patungkol po dito sa binabanggit nga po natin kanina patungkol kay Vitaly. Tingnan po natin kung ano po yung sinasabi, nilalaman po ng balita dito sa Bilyonaryo News Channel. Play po natin. Hindi raw sa piitan ng BJMP, kundi sa detention facility ng Bureau of Immigration nakagamit ng cellphone ang deported Russian vlogger na si Vitaly Zorovetsky. Yan ang kinumpirma ng BI sa Billionaire News Channel matapos ang mga pahayag nito na nakakalusot umano kahit ang bawal sa kulungan kapalit ang pera. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. I had a phone the whole time. I had a phone the whole time in jail. Bro, you can do anything. Money talks in Philippines, but okay. Habang suot ang kanyang BJMP shirt, ito ang sinabi ng deported Russian vlogger na si Vitaly Zatorovetsky sa isang live video online. Bago nito, nauna nang kumalat sa social media ang ilang mga phone video at larawan mula sa loob ng tila isang detention facility. Katakataka kung paano nakuha ang mga ito, gayong mahigpit na ipinagbabawal ang cellphone at gadget sa person deprived of liberty. Meron pang kumalat na larawan si Zatorovetsky na may sigarilyo sa bibig. Paliwanag ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, hindi sa kanilang detention facility kinuhanan ang mga kumalat na video at larawan. Sa parte ng BJMP, hindi pwedeng mangyari yon dahil wala naman siyang any vlog, video, nakadilaw o naandun siya sa loob ng BJMP facility. Sa dokumentong ibinigay ni BJMP spokesperson J-Rex Bustinera, nakasaad na June 11, 2025 nang pumasok sa poder ng BJMP ang Russian vlogger sa bisa ng court order matapos ang 7 araw at dahil nakapagpiyansa na, agad na nila itong inilipat sa kustodiya ng Bureau of Immigration. Inamin ng BI na sa loob ng kanilang detention facility nagmula ang mga ipinost ni Zatorovetsky. At inamin rin nila na may mga gadget na nailulusot ang kanilang mga bilanggo. The recent ones, yes po, parang dalawang magkahiwalay yon na videos sa facility po natin. Pero may sinasabi pa siya na marami pa siyang i-release. So we would have to check po kung ano yung mga iba pa niyang sinasabi niya na ilalabas. Sinabi rin ni Sandoval na ang mga ulat patungkol sa reklamo ng Russian vlogger sa pagkain at hygiene items ay mula rin sa loob ng kanilang detention facility. Hindi naman itinanggi ni Sandoval na mailan silang mga tauhan na nababayaran ng mga detained personnel
para maipasok ang kanilang mga gadget sa loob ng kanilang mga selda. Sa katunayan nga raw, simula pa noong nakaraang taon ay marami na silang napatalsik ng mga opisyal. Ayon sa immigration, may 1 oras kada araw ang mga nakakulong na para makagamit ng cellphone. At ito raw ang posibleng dahilan kaya sila nalulusutan. Pero nangako ang BI na tuloy-tuloy ang kanilang random and surprise inspection sa mga selda para maiwasan na ang ganitong insidente. Matatandang sinabi ni Palace Press Officer Yusik Claire Castro na 3 ang nasibak na immigration official at marami ang nakumpiskang mga cellphone. Para sa agenda ay Sayamir Fuentes. Abante! Okay guys, Hindi I'm sorry, hindi pala ako naka-on ng mic, no? Anyway, nakita na nga po natin guys kung ano yung nilalaman po ng balita dito patungkol kay Vitaly. At isang opisyalis dito, no? Ito, no? Si Sir J. Rex Bustinera, no? BJMP spokesperson. Sabi po ay sa parte ng BJMP hindi pwedeng mangyari yun dahil wala naman siyang particular video na nakadilaw na nasa loob siya ng BJMP. Okay, tas kalauna, no, may sumagot din pong isa na if I'm not mistaken siya naman po ay spokesperson ng Bureau of Immigration. Parang sa magkabilang banda ay magkaiba po ang kanilang sinasabing pareho, no? Yung isa sinasabi ay malabo pong mangyari. Correct me if I'm wrong ha, ayon lang po ito sa pagkakaunawa ko. Ang sabi po ay malabo mangyari sa BJMP ito. Pero sabi naman po ng spokesperson ng Bureau of Immigration na sabi po ay the recent ones, yes po, parang dalawang magkahiwalay yun na video sa facility po natin, pero may sinasabi pa siyang marami pa siyang i-release. At kung di ako nagkakamali, hindi lang yun no? Tingnan po natin maigi. Sabi ay okay, sige, mukhang yun lang yan. Anyway, may possibility na nangyari po talaga at sabi nga po maski ni Claire Castro, spokesperson po ng Malacanang ngayon, no, marami na pong napatalsik na mga opisyalis at may mga nakuha talaga na gadgets. So ito po ay kung ako po ang tatanungin, ang opinion ko po dito, no, do your own research, kaya po ang makakahatol kung gaano ba katotoo ito, pero ayon sa aking mga naiintindihan po dito sa pangyari ay totoong nangyari, merong korupsyon at hindi naman natin may pagkakailayo na possible mangyari yun at meron nang napatalsik, diba? Malinaw naman po yung sinabi dyan, tingnan po ninyo maigi. Na tuloy ang kanilang random and surprise inspection sa mga selda para maiwasan na ang ganitong insidente. Matatandang sinabi ni Palace Press Officer Yusik Claire Castro na 3 ang nasibak na immigration official at marami ang nakumpiskang mga cellphone. Para sa agenda ay Sayamir Fuentes. Abante! Okay, so malinaw naman po na marami ang nasibak na opisyalis, no? At ayan po yan, no? Gaano po katindi ang korupsyon po sa ating bansa ngayon. Nakikita po natin kahit sa mga banyaga na ginagawaran ng hustisya dahil sa kanilang pang-aalipusta sa mga kababayan po natin. Ginawa po tayong no, ito pong bansa ay ginawang kalukuhan yung mga mamamayan. No, ginawa niya, pinakita niya na pwedeng itong gawin, pwedeng mangyari ang pambabastos na ganito, no? Pero salamat naman kasi hindi po hinayaan yun ng gobyerno. Ginawaran po ng hustisya po yan. Yan po ay kinulong. Sabalit ito po ay issue, no, ng room for improvement pa sa ating pamahalaan kung saan dapat mas mahigpit pang matignan nila. Pero sabi nga po, no, mahirap, no, lalo kung may corruption. Pero pinipus naman, pinipilit
No, sabi po may mga surprise inspection at the same time may mga natatanggal pong opisyalis niya kapag napapatunayan po yan. Ikaw, anong masasabi mo dito sa bagay na ito? Comment down below. Patuloy natin pag-usapan yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. At syempre, kung nakasubscribe ka, mag-comment ka lang ng iyong pangalan. Libre lang yan, no? Iyong pangalan at heart dyan sa comment section. Magkatabi po yung pangalan niyo para mapasali kayo sa ating monthly 100 peso raffle every time na madadagdagan yung channel natin ng 100 subscribers. So yun na nga, no? Kita ulit tayo sa susunod na video.